Dapat na bang ipaaresto si Tapa Lord? Gustang araw, kasiyasan! Hello mga kasiyasan! Welcome sa episode ng ating series, Social Lens, looking through the sociological lens. Samahan niyo ako mga kasiyasan. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. The logical lens. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Problemahin natin. Social lens? Looking through the sociological lens? Tara! Usap tayo! Kumusta kasiyasat? Welcome muli sa panibagong episode ng ating series, Social Lens, kung saan titignan natin ang iba't ibang issue at usapin sa lipunan gamit ang lente ng sosyolohiya. Noong 2011, kinalampag ng artist na si Medeo Cruz ang buong bansa nang isa publiko niya ang kanyang art na pinamagatang politismo. Kasama niya sa likhang ito ay ang mukha ni Jesucristo na mayroong malaking phallus sa mukha at ang estatwa nito na may tenga ni Mickey Mouse at disenyo ng Coca-Cola. Naging controversial ang likhang ito ni Medeo to the point na nag-undergo siya ng Senate inquiry at bahagyang sinira pa ng mga trespassers ang gawa niya bago sila mapigilan ng mga awtoridad sa pag-commit ng wanton destruction. Bukod pa rito, nakatanggap din siya ng maraming death threats. Isa pa sa maputok na kaganapan last year ay ang viral na video ni Pura Luca, kung saan nagsuot siya ng tradisyonal na pananamit ni Jesucristo bilang parte ng kanyang performance as a drag queen. Dahil dito, siya ay sinampahan ng kasong offending religious feelings. Paano natin uunawaan ang mga pangyayaring ito gamit ang lente ng sosyolohiya? At ano ang ugnayan nito sa karanasan ng isang social media personality na si Tapa Lord? At ano ba ang sinasabi nito tungkol sa relihiyon sa Pilipinas? Tara, kilatisin natin. Magsimula tayo kay Medeo Cruz. Sino nga ba siya? Si Medeo Cruz ay isang artist at aktivista. Pinapakita niya sa kanyang mga likha ang kanyang pagiging aktivista, kung saan gumagawa siya ng politikal ngunit kaaliw-aliw na artworks na nagpasiklab ng mga usapin sa bansa. Bilang aktivista, nilalaan ni Medeo ang kanyang oras sa pagsasaliksik sa katotohanan sa likod ng mga deklarasyon na nagmula sa institusyon. Si Medeo ay kilalang artist dahil na rin sa mga awards na nakuha niya sa mga nagdaang taon. Noong 1992, nagtatag si Cruz kasamang isang grupo ng mga artist at activist ng cultural group na tinatawag na Ugat Lahi. Ito ay isang kolektibo ng sining na may layuning isulong at mapatanyag ang papel ng kultura at sining sa pagkakaisa natin sa bansa. Nag-organize din siya ng International Artist Network na tinatawag na New World Disorder, kung saan nagsasagawa sila ng art events at interventions upang questionin at hamunin ang kapitalismo at imperialismo. Sa taong 2011 ay kanya namang inilabas ang kanyang sining na politismo sa Cultural Center of the Philippines o ang CCP, na tinaguriang pinaka-controversial na likha sa mundo ng sining sa Pilipinas pagkat nagsiklab ito ng mga debate patungkol sa aspeto nito sa relihiyon at politika. Naging sanhi din ito ng napakaraming puna mula sa mga Katolikong Pilipino dahil ang sining ay gumamit ng religious symbols na mayroong kasamang sexual elements. Isa sa mga nakaka-offend dito ay ang paggamit ng crucifix na dinecorate gamit ang kahoy sa hugis ng phallic symbol. Sa isa pa niyang likha ay naglagay siya ng Mickey Mouse ears sa imahe ni Kristo. Marami ang nagalit sa artwork na ito ni Cruz. Maraming nagbigay sa kanya ng death threats at marami nagpadala ng angry emails sa CCP. Pinagtangkaan pa nga sunugin ang artwork niya. Nagkaroon ng criminal complaints kay Medeo at sa CCP sa paglabag daw nila sa revised penal code na immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows. Dahil sa pagputok ng isyong ito, nagsagawa ng investigasyon ang Senado tungkol sa art exhibit na Kulo kung saan isinapubliko ang politismo. Simula pa lang ng investigasyon ng Senate, naglabas na ng statement ang Concerned Artists of the Philippines o ang CAP na inuudyok ang mga senador na pangalagaan ang freedom of expression mula sa 1987 Philippine Constitution. Binigyan din nila na dapat ay manatiling matatag ang CCP sa pagsulong at pagprotekta sa freedom of expression ng kanilang artists at buksan muli ang Kulo exhibit. Sa hearing ng Kulo,
hindi nagpakita si Medeo dahil siya ay pinayuhan ng mga kaibigan niya na huwag pumunta. Gusto siyang isabpina ni Senator Jinggoy Estrada pero ito'y kinontra ni Senator Angara saying na hindi naman si Cruz ang dapat tanungin dito kundi ang CCP dahil pinayagan ng institusyong ito na iharap sa publiko ang artwork na politismo. Naglabas ng statement si Cruz tungkol sa hindi niya pagpapakita sa hearing. Sinabi niya rito na ang dahilan ng hindi niya pagdalo ay dahil hindi na ang artwork ang issue dito. Ito'y issue na ng art education at ang mas malawak na laban para sa freedom of expression. Humingi rin ng tawad si Cruz sa mga nasaktan niya sa kanyang gawa, ngunit iginigiit niya na ang kanyang mga proyekto ay para mahamon ang kaisipan ng tao. Panig naman ng Filipino Catholics na na-offend sa gawa ni Medeo, iilan ang nagsabi na nasaktan sila dahil binastos ni Medeo ang imahe ng Sacred Heart of Jesus at nangilabot sila dito. Noong August 9, 2011, ipinasara ng CCP Board of Directors ang Kulo exhibit dahil sa banta sa kanilang property at ng mga tao. Natuloy rin ang charges na isinampa sa CCP officials at kay Cruz, kung saan sila ay pinaratangan na nilabag nila ang Article 201 ng Revised Penal Code on Obscene Exhibitions and Indecent Shows. Sa kabila ng lahat ng ito, maraming sumuporta kay Cruz, sinasabing kung mananahimik ang mga artista ng bayan dahil lang ayaw nitong makasakit, mas lalo itong nakakapinsala dahil hindi nila hinahayaang maipahayag ng art ang nais nitong ipahayag. Iginigiit rin nila na ang lahat ng tao ay mayroong karapatang ipahayag ang kanilang opinyon. Kasama na rito ang mga artist at mga miyembro ng Catholic Church. Ngunit walang may karapatan ipatahimik ang boses ng bawat isa. Ngayon naman, ano ang pinagkaiba o di kaya pagkakatulad nitong nangyari kay Medeo sa nangyari kay Pura Luca ngayong taon? Usisain natin. Itong nakaraang July lang, nag-viral ang video ng drag queen na si Pura Luca sa Twitter. Ang naturang video ay naglalaman ng kanyang performance kung saan makikitang nagli-lip-sync siya sa kantang Ama Namin Remix habang suot ang kanyang drag outfit nakahawig ng Black Nazarene. Nang kumalat ang video, naglabasan ang iba't ibang mainit na usapin patungkol rito, kung saan binibigyang diin ang hangganan ng creative expression, free speech, at ang banggaan ng pansariling paniniwala at ng cultural norms. Si Amadeus Pagente, ang tunay na pangalan ng drag queen, ay pinaaresto matapos makasuhan ng blasphemy. Kasabay nito, ang pagliklara ng ilang lungsod ng persona non grata sa kanya, kung saan hindi na siya makakatapak at tatanggapin pa ng mga nasabing lungsod. Ang mga pangyayaring ito ay lalong nag-spark ng debate ng iba't ibang grupo, particularly na ang mga tao mula sa LGBTQ+ community at simbahan ng Katoliko. Kasama na rito ang Hijos del Nazareno Central, ang grupo na nagsampa ng kaso kay Pura. October 4, 2023, naaresto si Pura sa ilalim ng batas na nagpapahintulot ng immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows by offending religion. Kabila ng lahat ng ito, mayroon pa rin sumuporta kay Pura. Kabilang narito ang direktor ng Drag Den, isang reality pageant show na naging contestant si Pura. Sinasabi nila na hindi na ito issue ng performance o ng Diyos nila, ngunit ito'y prejudice laban sa LGBTQ community at ang mga karapatan na ninanais nila. Kung titignan natin, tulad sa usapin ng kay Medeo, mayroon ding kinalaman ang 1987 Philippine Constitution sa issue ni Pura Luca. Particular na ang Article 3, Section 4 na nagsasaad ng karapatan ng bawat Pilipino sa freedom of expression tulad na lamang ng art. Talaga namang may makikitang pagkakapareho sa sitwasyon ni Medeo at Pura. Pero paano naman si Tapa Lord na kilala rin sa pag-i-impersonate niya kay Hesukristo? Nasampahan rin kaya siya ng kaso? Alamin natin. Si Tapa Lord ay isang businessman kung kaya't mayroong tapa sa kanyang pangalan. Isa rin siyang social media comedian na talaga namang kinaaliwan ng mga tao dahil sa kanyang pagganap bilang Hesukristo at sa pagsayaw nito sa isang dance trend. Kahit na nakatanggap din siya ng pagpuna sa pagganap niya bilang si Jesus, hindi ito kasing lala ng kina Pura at Medeo na umabot pa sa punto ng pagpapaaresto. Walang kaso na isinampa kay Tapa Lord na isa rin namang nilaro ang imahe ni Kristo.
Nakapagtataka no? Kasi kung titignan natin, halos pareho lang naman ang ginawa niya sa ginawa ni Pura at Mideo. Pero bakit kaya mas malala ang pagpuna ng tao sa dalawa na pinagbantaan pa ng buhay at sinampahan ng kaso? Sasagutin natin ito maya-maya. Dumako muna tayo sa mga mahalagang konsepto na kakailanganin natin sa diskusyon. Unang-una, ano nga ba ang art? Ang art is isang mode of expression na nangangailangan ng paggamit ng skills o imahinasyon sa paggawa ng mga kaayang-ayang bagay. Ang sining ay maaaring literatura, visual, tulad ng kay Mideo, o di kaya performing arts tulad ng kina Pura Luca at Tapa Lord. Lahat ng ginawa nilang tatlo ay masasabi nating art. Sunod ay bigyan naman natin ng pansin ang Roman Catholicism. Mayroong bureaucratic structure sa relihiyon nila. Ang Santo Papa, ang pinakamataas sa simbahang Katoliko, ay sugo ng Diyos at ang lahat ng mga gawain at tinuturo niya ay nanggagaling sa kanila. Kasunod ng Pope ang bishops na namamahala sa mga patron at simbahan sa mundo upang pangunahan ang mga tao sa kanilang relihiyon. Ang kahalagahan nito ay para mabigyang bisa ang mga political agenda who persecute these performances in the Philippines. By the Catholic dogma, Rome is the seat of power and center for religious mandate, influences the practices and beliefs for those who are baptized in the faith. Hence, with regard to these performers, ang kondemnya na nagaganap sa Pilipinas ay hindi sumasalamin sa values at paniniwala ng Pope sa Rome. Lumilihis ito mula sa utos. Ang tanong ay bakit? Dahil bilang mga aktor, mayroong kakayahan ang tao na lumihis mula sa impluwensya ng mga institusyon tulad ng religion o di kaya'y tanggapin ito. Ang political will ng tao na gamitin ang kanilang linkage sa religion, parehong ang persecutors at ang performers ay isang pruweba na mayroong malaking epekto ang relihiyon sa political beliefs ng isang tao. To make sense of this, gagamitin natin ang sacred at profane na konsepto ng sosyolohistang si Emile Durkheim mula sa kanyang librong Elementary Forms of Religious Life noong 1912. Ang sacred ay ang mga bagay na binibigyan natin ng respeto. Ito ang naiiba sa lipunan. Kasama rito ang mga supernatural na bagay na hindi na natin kontrolado. Ang profane naman ay ang mga pang-araw-araw na bagay, ang mga ordinaryo. Ngayong nabigyang linaw na natin ang mga konsepto, dumako tayo sa aplikasyon ng lahat ng ito sa diskusyon. Tara, kasiyasat! Gamit ang konsepto ni Durkheim ng sacred at profane, ang kaibahan ni Tapa Lord sa dalawang artist ay nag-i-incorporate siya ng sacred element sa kanyang performance as Jesus Christ, kumpara sa pagiging profane in nature na sining ni Mideo at Pura. Ang gawa pareho ni Mideo at Pura ay kinoconsider ng mga Katoliko bilang blasphemous at nakakasakit sa religious sentiments ng mga tao. Masasabing profane ang gawa nilang dalawa pagkat wala naman silang inaangklas na respeto sa mga ito, kung kaya't di siya sacred. Hindi tulad ng kay Tapa Lord na ginagaya si Jesus, ito'y ginagawa niya sa paraang sagrado pa rin upang maging kaaliw-aliw but at the same time acceptable sa publiko. Ang mga pahayag ni Mideo at Pura ay nagpapakita na kinokonsidera nila ang mga religious objects na ginamit nila bilang profane, kung kaya't ginamit nila ito sa kanilang sining at performance. Habang si Tapa Lord naman, kahit na ginagaya niya si Jesus, sinasabi niya na ito ay isang paraan ng pagpapakita niya ng kanyang faith, na nagpapakita na he still consider it as something sacred. Sa Roman Catholicism, ang mga bagay o supernatural na bagay na ginagamit ng tao sa kanilang pagganap o paggawa ng sining ay considered as sacred. Kaya marami nasaktan ng mga Katoliko sa ginawa ni Mideo at Pura. Ang totem o isang pisikal na manifestasyon ng paniniwala ng mga tao ay ginamit nila sa kanilang sining, particularly ang cross. Ang paggamit nila ay hindi naaayon sa nais ng mga Katoliko. Kaya naman hinamon ng dalawa ang nirerepresenta nitong totem, ang kanilang shared values at pagkakaisa sa komunidad ng relihiyon. Ayon sa Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang pag-imitate or pagmimik sa imahe ni Jesus for entertainment purposes ay masasabing blasphemous. Bilang resulta, ang mga ginawa ni Tapa Lord, Mideo Cruz at Pura Luca ay blasphemous. Di bali na kung ano mang rason ang meron sila.
Dinesregard na nila ang sacredness ng mga bagay na kanilang ginaya bilang interference ng kanilang conduct dahil profane ito para sa kanila. Ngunit dahil sa kanilang sining at performance na sinasabi nilang profane, ang mga Roman Catholic na nakikita si Jesus Christ the Nazarene as sacred ay makakaramdam ng pagkawalang respeto. Ang lahat ng tao ay may karapatan sa kanilang freedom of expression base sa constitutional law defense to alter the penal code na nagkaso kina Mideo at Pura. Kasama sa karapatang ito ang pagkakaroon ng opinyon at pag-share nito nang walang interference by public authority. Ang artikulo naman ay muling isinaad na art is an expression. Therefore, art is protected by democratic freedom of expression. Kung titignan natin ang perspektibo ng mga artist at ng drag queens, makikita na ang kanilang mga gawa at performances ay profane. Dahil para kina Mideo at Pura Luca, ito ay isang sining lamang na kung saan ine-express nila ang kanilang sarili, habang si Tapolord naman ay ginagamit ito for entertainment purposes. Sa huli, ang mga believers ng Jesus the Nazarene na naimpluwensyahan ng kanilang art at performances ay nakikita ang mga ito bilang sacred, kung kaya't pinuna sila ng tao at inakusahan ng blasphemy. Speaking of art, matagal na magkasama ang art at religion. Hindi lang ito makikita sa medieval paintings, glassworks at tapestries, kundi makikita rin sa mga recent work ngayon. Ayon kay Walker noong 2019, ginagamit ang art as a medium para express ang principles ng religion. Ngunit ito rin ay madalas na ginagamit upang magpahayag ng oposisyon sa relihiyon. Malalim ang koneksyon ng art sa Catholicism. Ito ay higit sa pag-display ng religious motifs at inspirasyon upang makapag-uplift ng spiritual mind at makapagpalalim ng pananampalataya. Ito ay gumagawa ng mga bagay na itinuturing na sagrado. Mahalaga ang complex na relasyon na ito ng art at religion dahil hindi lamang sa ito ang nagdulot ng dalawang kaso na pinag-uusapan natin. Ngunit dahil ito ay nagsaset ng maraming religious at artistic standards. Gaya ng nabanggit kanina, base sa mga statement nila Mideo at Pura Luca, itinuturing nila ang kanilang art bilang profane object at hindi ito sagrado. Pag-usapan natin kung papaano maituturing na art ang politismo at drag performance ni Mideo at Pura Luca na they both see as something profane. Kay Mideo muna tayo. Marami nagtatanong kung ano ba ang gustong ipahiwatig ni Mideo sa kanyang art na politismo. Sabi ng isang churchgoer sa atonement ritual, bakit niya ba ginawa yun? Lalo na dun sa imahe ng Sacred Heart kung saan nilagay yung kondom. Bagamat ayaw magsalita ni Mideo patungkol sa kanyang gawa, napilitan siyang magbigay ng statement, particularly tungkol sa phallic symbol, gawa rin ng sitwasyon. Sabi niya, matagal naman daw na simbolo ng lakas yung phallic symbol. For example, yung cross, elemento raw yun ng pinagdaanan natin sa kolonisasyon. Sa isang academic forum na ginaganap sa Claro M. Recto Hall ng University of the Philippines, Diliman, inexplain niya na mayroong iba't ibang imahe at reliko ang gawa niyang politismo. Dahil tulad ng maraming Pilipino, mahilig rin daw siya sa mga reliko na makikita sa dingding. In fact, sa kanya pa nga raw reliko ang ginamit niya dahil high school pa lamang ay nangongolekta na siya. Yung iba naman daw ay galing sa mga lumang bahay, sa mga kaibigan at minsan ay bumibili siya ng bumibili ng posters. Dagdag pa niya sa zona ng GMA News, kapag tinitingnan mo yung gitna ng artwork, hindi naman daw si Cristo yung makikita mo kasi isang convex na salamin yon. Reflection daw ito ng sarili mo at reflection din ng komunidad mo. Makikita mo raw yung buong likuran mo, parang reflection sa loob ng reflection. Continuous feedback daw kumbaga, in a metaphorical way. Nakatanggap na rin daw siya ng maraming imbitasyon na inexhibit ang politismo both dito sa Pilipinas at sa abroad. Dagdag pa niya, sa future exhibitions niya, hindi niya raw tatanggalin ang mga offensive images. Tumako naman tayo kay Pura Luca Vega. Ang drag scene sa Pilipinas ay mas lumalawak at mas nakakakuha ng atensyon and appeal. To say that drag is a phenomenon these days would be an understatement. Bago pa man pumatok ang drag dito sa atin, makikita lamang ang mga drag performers na nagpapaligsahan sa kanilang matataas na heels sa mga bar and club tuwing gabi.
wearing their sickening looks and signature mugs. Kung titingnan natin, ine-express lang naman ng mga drag queens kung ano ang gusto nila as an art by performing sa iba't ibang lugar kung saan nagagather ang mga tao. Gaya nga ng sabi ni Pura Luca noong mismong araw na naaresto siya, I stand by what I said. When you are doing drag kasi, it is a form of storytelling. So it is a religious telling a story wherein I envision Jesus as being one with the queer people. Going back sa isyong ating pinag-uusapan, maaari natin gamitin ang framework ni Montesquieu, isang prominent radical thinker noong French Revolution na may impluwensya sa disiplina ng sosyolohiya sa pag-a-analyze ng society. Kung makikita natin, ang kaso nila Pura Luca at Medeo ay isang complex link between religion and politics, particular na sa kung papaano na-involve ang law enforcement sa religious organizations and behaviors. Kinakaharap ng Estado ang mahirap na task sa usapan ng pagprotekta ng religious freedom versus preserving the law, dahil dapat nilang ma-maintain ang religious freedom while still preserving the rule of law. Ang mga kasong ito ay nagpapalutang ng tanong patungkol sa limit ng religious speech at kung ang magkikritik ba sa religious image ay may tuturing offending religious feelings. Ang trabaho ng law enforcement ay to enforce the law. Pero dapat nila itong gawin in a way na nare-respeto ang pagkakaiba-iba ng religion para maiwasan ang pagkakaroon ng bias sa specific na relihiyon. Ang pag-aresto kina Medeo at Pura Luca ay naglalaman ng maraming katanungan patungkol sa discretion at potential constraints pagdating sa mga religious issues. How does these issues reconcile with the experiences of the social media personality Tapa Lord? Gamit ang lente ng sosyolohiya, maaari nating intindihin ang mga issue na ito sa maraming paraan. Isa na dito ang power dynamics between religion and law. Kung ikukumpara ang kaso ni Medeo Cruz at Pura Luca kay Tapa Lord, sina Cruz at Vega ay mayroong political agenda, habang si Tapa Lord naman ay wala. Ang politismo ni Medeo Cruz ay paraan niya ng pag-aalsa sa pamamagitan ng pagbuo ng isang gawa na political yet humorous na nakapagbibigay ng collective social conversations. Nag-devote rin siya ng oras sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng sanitized at censored na declarations ng mga existing institutions sa lipunan. Si Pura Luca naman ay mayroon ding political agenda sa pag-imitate niya kay Jesucristo sa kanyang drag performance. Bakit napasok ang politika? Kung titingnan natin, ang kasong isinampa kina Cruz at Vega, which is blasphemy, ay under ng revised penal code. Samantalang ang laban nilang freedom of speech ay under ng constitutional law. Sa ilalim ng Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceable to assemble and petition the government for redress of grievances. So malakas ang laban nila at supposedly dapat nanalo sila sa kaso under revised penal code outlawing immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows. Makikita natin na meron talagang politics at play kasi sino bang nag-initiate ng inquiry kay Medeo Cruz? Ang Senado, one of the pillars of the government. Sino ba ang persona ng grata kay Pura Luca? Ang mga local government units o LGUs. The reason why hindi nauwi sa gravity ng consequences sina Vega at Cruz, Tapa Lord, ay dahil wala naman siyang political agenda sa kanyang pag-imitate kay Jesus. Patok rin ang imitation niya dahil ito ay natural tignan. Hindi na niya kailangan mag-effort ng malala para magmukhang si Jesus. Ito ay para din sa mga sumusuporta at nanonood sa kanya sa social media. Hindi siya pinagtutuunan ng pansin ng mga otoridad at ng gobyerno kasi hindi naman niya ito binabangga, which both Medeo and Vega did, kaya sila inaresto at kinulong. Dito natin makikita kung gaano ka-integrated ang religion sa batas natin sa Pilipinas. Ang religion, ika nga sa theories, ay isa ring institution sa lipunan na nakakaapekto sa iba pang institutions such as family and especially government. Mayroon itong importanteng ginagampanan sa society in which it impacts our values, traditions, beliefs, and kung paano ba mabuhay ang bawat individual sa komunidad. Isa rin sa dahilan kung bakit safe, at least ngayon, si Tapa Lord ay dahil kanya pa rin itunuturing na sagrado si Jesus. Ipinapakita niya ang kanyang pananampalataya na kanyang ikonekta sa paglago ng kanyang Tapa business. Isa rin sa dahilan ay dahil hindi sineseryoso ang comedy, dahil ito ay comedy, joke.
Ginagamit itong strategy ni Tapalord upang hindi makakuha ng negatibong atensyon. Kina Mideo at Pugaluka, agad silang inaresto at naalarma ang mga tao. Majority is divided kung ano ba ang favorable at ano ang hindi. Kung i-consider ang cultural aspect sa kung bakit at papaano nakikita ng tao, especially ng gobyerno ang art at performance ng dalawang ito, mapapatanong tayo kung ano ba ang pinagmulan ng kanilang standard ng kung ano ba ang blasphemous at hindi. Hindi ba ang political beliefs nila? Hindi ba dahil iyong mga nasa itaas ang nagsasabi kung ano bang political belief ang dapat na paniwalaan ng publiko? In the end, sila rin ba ang may kapangyarihan na mag-declare kung worthy ba ang persecution ng isang kaso o ito ay dapat bang tanggalin? In the end, sila rin ba ang may kapangyarihan na mag-declare kung worthy ba ang persecution ng isang kaso o ito ba ay dapat natanggapin? Ikaw, sa tingin mo, dapat rin bang ipaaresto si Tapalord?